po natin. Huwag raw po tayo mapanisa. Huwag raw po tayong malikali. Huwag raw po tayong mag-alala. Ang gawin po natin ay magkaroon po tayo ng kapayapaan at naroon yung kakontentuhan sa buhay. And sabi niya sa Salmo o sa mga awit 40 verse 4, masaya ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang Panginoon ang kanyang pag-asa. Sabi nyo? Grabe. Sinigurado rin ng Lord dito sa awit, chapter 40 verse 4, na masaya ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Sino yung masaya po rito ngayon? Amen. Bakit po kayo masaya? Dahil Nasa Panginoon. nagtitiwala po kayo sa Panginoong Diyos. Amen. Pinagkatiwalaan po ninyo yung situation ngayon. Na kahit nga may crisis, nagtiwala kayo sa Diyos na hindi niya kayo pababayaan. Amen. Kaya nga, sa kabila ng mga pangyayaring ito, kayo po ay merong masayang pamumuhay. Meron pong kapayapaang pamumuhay. At higit sa lahat, nakukontento na po sa buhay. Kaya sabi nga niya muli, sa awit 4:4, masaya ang taong nagtitiwala sa Panginoon at ang Panginoon ang kanyang pag-asa. Totoo po yun. Diba kahit may gera, alam natin, may hope tayo. May pag-asa tayo. Alam natin kahit may gera, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam natin na kahit may demonyo sa mundong ito, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Kahit may mga impacto o demonyo sa mundong ito, alam natin at nagtitiwala tayo sa Diyos na walang mangyayari sa atin. Dahil alam natin yung Diyos na siya yung talagang totoong may likha ng mundong ito. At walang magagawa ang tao o maging si Satanas o maging ang mga demonyo pag ang Diyos na po ang kumilos. Amen. Never na magkaroon ng power ang sino mang tao o maging si Satanas o maging ang mga demonyo pag ang Diyos na po ang kumilos. Amen. Never. Walang makakadipit sa power ng Lord. Kahit sino mang tao na yan. Kahit siya na yung pinaka makapangyarihan o mayaman dito sa daigdig nito. Pag ang Diyos na po ang kumilos, hawak niya na po ang situation. Amen. Kung mababasa nyo nga ang buhay ni Hari Nabucodonosor. Amen. Dahil sa pagmamalabis ni Hari Nabucodonosor, kumilos ang kamay ng Diyos at pinurasahan si Hari Nabucodonosor. Ganyan din ang gagawin ng Diyos sa panahon po natin. Sabi ko, ganito din. Ganito rin Amen. ang gagawin ng Panginoon Diyos sa panahon po natin. Dahil hindi nga po siya nagpapabaya. At maraming nananalangin worldwide na mga lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos. Yan ang dapat tandaan ni Satanas. Kung meron siyang kampon sa mundong ito, may mga alagad naman ng Diyos na nananalangin at umaasa sa Panginoon Diyos. Kaya yung pag-asa po ng mga lingkod ng Diyos at mga hinirang po ng Diyos ay hindi po mawawala. Ang pag-asa po ng kanyang mga hinirang at mga lingkod ay matutupad at magaganap. Hello. Kaya nga, mapalad tayo na nasa Diyos po tayo. Amen. Ang mga revelation pong ito patunay na sinisigurado ng Diyos na hindi na kayo iwan at hindi na kayo pababayaan. Ang gawin niyo lamang po ay makontento kung ano ang meron po ngayon sa mga buhay niyo. Ano ba ang meron kayo ngayon? Makontento na po kayo kung anong meron po ngayon sa buhay niyo. And number 3, ano po yung benepisyo sa marunong makontento sa buhay? Meron po siyang mabuting relasyon sa Diyos Amen. at sa mga tao. Ang pagiging makontento sa buhay ay nagpapatibay ng mga relasyon sa mga tao dahil hindi sila magiging masyadong demanding o nag-aalala sa mga bagay na hindi nila control. At ang mga taong may kontento sa buhay ay magkakaroon ng mabuting relasyon sa Diyos. And sabi niya po dito, sa 1 John chapter 4 verse 12, sabi niya, no one has ever seen God, but if we love one another,
God abides in us and His love is perfected in us. Ang sabi po ng Panginoon, kailanman ay wala pong nakakita sa Panginoong Diyos. Pero sabi niya, kailangan raw po tayo magmahalan. Sapagkat ang Diyos po ay naging ganap sa atin. At ang kanyang pag-ibig ay binigay niya sa atin. Kaya pag meron kang contentment, ang benepisyo po ng contentment ay magkakaroon ka ng kapayapaan, Amen. katiwasayan, at higit sa lahat, magkakaroon ka ng, sabi po dito sa 1 John chapter 4 verse 12, na magkakaroon ka ng pagmamahal at mabuting pakikipagrelasyon sa tao at sa ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya nga, ito po ang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ang tao ay meron pong contentment, ay tunay nga na magkakaroon po siya ng isang magandang relasyon sa Diyos. Totoo po yun. Dahil hindi ka nga nababalisa eh. Hindi ka nga nag-aalala. At mapayapa ka. Lagi kang nasa presence ng Lord. Katulad ngayon, nakaupo kayo sa presensya ng Diyos. Bakit kayo nakaupo sa presensya ng Diyos? Dahil nga, pinapakita nyo sa Diyos na meron kayong contentment. Meron kayong kapayapaan. At meron kayong katiwasayan sa buhay. At ang inyong pananampalataya at paniniwala at pag-asa ay narariyan sa inyong mga puso, espiritu, kaluluwa at buhay. At pinapatunayan ninyo sa Diyos ang pakikipagrelasyon niyo sa Kanya ay totoo at wagas. Amen. At yung pag-ibig niyo ay pure sa pamamagitan ng patuloy ninyong pag-atin at paglalo sa Kanyang gawain. Kaya dahil sa ganong kalagayan na ipinapakita niyo, ang pakikipagrelasyon niyo po sa Diyos ay nagiging matibay. At hindi kayang gibain ng sino man. Sapagkat pinatunayan ninyo na kahit may mga ganitong sitwasyon, ay patuloy pa rin po kayong nagmamahal sa Panginoong Diyos. Amen. At sumusunod sa Kanyang utos at patuloy na tumutupad sa Kanyang kalooban. Kaya, pag meron kayong contentment, yung relasyon niyo po sa Diyos, ay lalo pong tumitibay, lumalakas, lumalawak, at higit sa lahat, nagkakaroon po kayo ng ugnayan lalo sa Diyos at sa tao. Yan po yung benepisyo na kapag ang tao po ay marunong na pong makontento sa kanyang buhay. Na nagkakaroon na po siya ng mas matibay na relasyon at mabuting relasyon sa tao at sa Diyos. At sabi nga dito sa John, 1 John chapter 14 verse 12, na kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan na sa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Kaya kapag meron kang contentment, meron ka ng pag-ibig. Yung pag-ibig na yan ay kailangan mong patunayan sa Diyos at sa mga tao kasama mo sa iyong buhay. Amen. Para makita nila, hindi lamang madama, kundi makita na tayo mga naniniwala sa Diyos ay merong contentment sa buhay. Kaya minsan, meron ba kayong na-encounter na tao na, bakit hindi ka nariligalig? Bakit hindi ka nababalisa? Hindi ka ba nangangamba? Hindi ka ba nag-aalala eh? Mataas na yung bilihin, pati yung gasolina. Ganun na yung presyo. Di ba meron po ba kayo na-encounter na gano'n na nagsabi sa inyo? Pero ano po yung sagot natin sa kanila? Hindi kami nangangamba. Meron kaming contentment dahil alam namin yung Diyos na lumikha sa atin, bumirang sa amin, hindi kami iiwan at hindi kami pababayaan. Amen. At magpo-provide siya. Kahit anumang mangyari sa mundong ito. Dahil pinatunayan niya yon sa mga nakalipas na crisis na dumating. Na kahit may crisis ng mga nakalipas na taon, hindi niya kami iniwan at hindi niya kami pinabayaan at hindi higit sa lahat, hindi niya kami ginutom at Amen. pinagkulang. Amen. Kundi, sumagana pa nga kami. Nagbumabaw pa yung aming palabigasan at bigas doon sa aming lalagyan.
at yung pitaka namin at yung pulsa po namin ay nag-umapo sa blessing dahil kami nga po ay mga anak ng Diyos. Amen. Dahil ang pangako po ng Diyos sa amin ay lagi pong magpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan sa aming buhay. At kung paano niya pinatunayan in the passion, in the future, lalo niya pong patutunayan at ibibigay po niya yun sa amin. Dahil ang Diyos nga po namin ay buhay. Amen. Hindi natutulog. Laging gising na nagbabantay sa amin. Kaya nga pinatunayan niya ng pag-ibig niya sa atin ay pang-everlasting. Kaya pag meron ka ng contentment, lahat ng mga revelation na narinig mo ngayon at maririnig pa, ibibigay yan ng Diyos. Kaya napakahalaga po talaga na ang isang tao po ay meron pong contentment sa buhay. Yan po yung mga benepisyo. Napakaganda. Kapayapaan, katiwasayan, pag-asa, at mabuting pakikipagrelasyon sa Diyos. And sabi niya sa unang Korinto, chapter 13, verse 13, ang pag-ibig ay ang pinakamahalagang bagay. Kaya pag-aralan ninyo ito na higit sa lahat. Kaya pag meron kang contentment, bibigyan ka rin ng Lord ng pusong dalisan na marunong magmahal sa Kanya at sa mga taong nagmamahal din sa inyo. Kaya magkakaroon kayo ng mabuting pakikipagrelasyon sa Diyos at pakikipagrelasyon sa kapwa-tao. Magkakaroon ng pure heart at yung pure heart na yan mapupunta sa mabuting pakikipagrelasyon sa mga tao. Amen. At higit sa lahat sa Diyos. And number 4, ano po yung makukuha ng taong meron pong contentment sa kanyang buhay? Ano po yung benepisyo? Number 4, may mabuting katatagan kahit merong pagsubok na dumarating sa buhay. Ay, nuulit ko ngayon. Di ba? Kahit merong pagsubok na dumarating sa mga buhay po natin, ay naroon po yung ating mabuting katatagan sa ating mga saloobin. Hindi nga po tayo nangangamba, hindi nga po tayo nag-aalala, at meron po tayong katatagan. Dahil dumanas na po tayo ng mga pagsubok sa buhay. At kung meron man ngayon, at dumating man ngayon yung pagsubok na ito, pinatunayan muli natin, una sa Diyos, na meron po tayong contentment. Meron tayong kapayapaan, meron tayong pag-asa, at meron tayong pure heart, at higit sa lahat, contentment. Kasabi po rito, ang mga taong makontento o nakontento sa buhay ay mas nakakapag-handle ng mga pagsubok at hamon sa buhay dahil sila ay may tiwala sa mga plano ng Diyos. Ang sabi niya sa James chapter 1 verse 2 hanggang 3, consider in pure joy, my brother and sister, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance and perseverance, sabi po ng Panginoon. Kaya nga, yung consider po, ay tunay nga po na magiging pure joy. Yan po yung sabi niya po dito sa James 1, chapter 1, verse 2 hanggang 3. Nandito naman po sa Santiago, chapter 1, verse 2 hanggang 3, na kapag dumating sa iyo ang mga pagsubok, ituring mo itong isang dakilang kagalakan. Amen. Sapagkat ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Kaya yun po yung benepisyo. Na kapag tayo po ay nakukontento sa buhay, ay meron po tayong katatagan. Amen. Ano po yung katatagan? Yan nga po, kahit ano nga pong pagsubok na dumating, ay matatag ka na. Naroon na yung katatagan ng iyong loob. Hindi ka na nga matinag. Dahil meron kang pananampalataya. At meron kang pag-asa. At meron kang pinangahawakan. Ano yung may pinangahawakan mo? Yung salita ng Diyos na nabasa at napakinggan mo.
Kaya kahit nga may pagsubok, matatag ka. Hawak-hawak mo yung pangako ng Diyos. At dahil hawak-hawak mo yung pangako ng Diyos, hindi ka matitinag sa mga pagsubok na darating sa iyong buhay. Amen. At hindi lamang yun, ang iyong pananampalataya ay lalo pa po tataas ng tataas. At yung pananampalataya po na yan ay magbubunga. Ano po yung bunga? Magkakaroon po yan ng bunga ng katatagan. Kasi sigurado po ni Apostol Santiago dito sa Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 3 na kapag dumating sa iyo mga pagsubok, ituring mo itong isang dakilang kagalakan. Kaya pag may pagsubok, magalak ka lang. Huwag kang malungkot. Na para bang pag may pagsubok ka, ipasan mo yung daigdig na nakalumbaba ka. At iniisip-isip mo na pumuni ka kailan ba matatapos ng pagsubok na ito? Kailan ba matatapos ang ganitong kalagayan sa buhay? Dapat hindi po tayo ganun. Yung po yung sinasabi po ni Apostol Santiago na kailangan pag may pagsubok, ituring mo ito isang dakilang kagalakan. Ano po yung sinasabi ng dakilang kagalakan? Maging masaya ka at marunong kang makontento na kahit may pagsubok, naroon yung contentment mo sa buhay. Ipakita mo sa mga taong nakapaligid sa iyo na hindi ka kayang tinagin ng mga pagsubok na yan na dumarating sa buhay mo. Para sila mahamon din sa buhay mo. At maging inspirasyon ka ng mga taong nasa paligid mo pag naging matatag ka sa mga pagsubok na dumarating sa buhay mo. Ipakita mo na hindi ka talunan, kundi ikaw ay conqueror. Amen. Victorious forever and ever. At sasabihin mo sa bawat araw ng buhay mo, si Satan is under my feet forever and ever. At magpakailan pa man, hindi ako kayang tinagin ng mga pagsubok nito. Sapagkat ako ay merong Diyos na gagabay at mag-iingat at magbibigay ng tagumpay sa atin. Amen. Kapag ganun po yung ating pamantayan, ganun po yung ating laging sinasabi sa ating buhay. Para maipakita na kahit may mga pagsubok, ay meron po tayong kagalakan. Meron po bang ganun? Na kahit meron ng pagsubok, may kagalakan pa rin? Amen. Pag ganun na po ang inyong buhay, ay talaga naroon na po ang inyong kasakdalan. Amen. Dahil walang makikitang masaya na merong nagdurusa. Hello! Amen. Amen. Sa mga unbeliever po isang dagok na po sa buhay po nila yun. Pag may pagsubok po talaga sa buhay po nila. At masasabi pa nila na ito po yung buhay. Ito po yung buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Na hindi na nawala yung hirap, yung sakit, yung pagsubok. At minsan nga, pag hindi nakayanan po ng tao ay ano po yung ginagawa? Binawala yung kanyang buhay. Pero ang mga anak ng Diyos hindi ganun. Habang may pagsubok, matatag, malakas, lumalaban, at ipinapakita sa Diyos at sa lahat ng tao na conqueror, victorious. Amen. Kaya yun po yung kaibahan na merong contentment sa buhay at merong Diyos sa buhay. Amen. Kaya lagi niyo po tatandaan na pag may pagsubok, magkaroon po tayo ng kagalakan. Sapagkat ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng katatagan. Kaya pag may pagsubok raw na laging dumarating sa buhay niyo, ibig sabihin po ninyo, pinataratag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Sino na po yung nakaabot po doon? Na kahit may mga pagsubok sa kanyang anak, sa kanyang asawa, sa kanyang biyenan, sa kanyang kapatid, o sa lahat ng tao, ay naroon yung kanyang katatagan. At hindi nawawala yung pananampalataya. Amen. At sinisigaw ng kanyang espiritu at kaluluwa na hindi ako magbabago katulad ng ginawa ni Job. Hello? Pag ano na po, yung ating pananampalataya
at kalagayan sa buhay, naroon na po yung tunay na katatagan na naraya sa inyong mga buhay. Kaya sabi po dito sa Roma chapter 5 verse 4, ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa at ang pag-asa ay hindi nakakapahiya. Yan. Kapag meron ka ng katatagan, naroon na ang iyong pag-asa, at pag naroon na raw yung pag-asa, hindi ka na raw po mapapahiya. Ano pong ibig sabihin po nun? Ang lahat ng iyong pinaniwalaan, lahat ng iyong sinampalatayanan ay ipagkakaloob ng Panginoong Diyos. Kaya nga kung ano ang iyong itinanim, ay siya mong aanihin. Amen. Kung ano ang iyong pananampalataya at kung ano ang iyong ipinanalangin at hiningi at hinilin sa Diyos dahil naroon ang iyong katatagan at kahit dumating ang marami pagsubok sa buhay mo ay naging matibay ka, naging matatag ka at higit sa lahat, hindi ka bumitaw sa Panginoong Diyos. At dahil ganun ang ginawa mo, hindi ka raw mapapahiya at hindi ka raw ipapahiya ng Panginoong mong Diyos. Ano pong ibig sabihin po nun? Sasamahan ka niya kahit anong mangyari man sa mundong ito. May bagyo man, may lundol man, may pagputok man ng bulkan, may gera man, hindi ka mapapahiya at hindi ka iiwan ng Panginoong mong Diyos. Hello? Amen. Sapagkat Yes, God. patutunayan niya na siya ang Diyos na lumikha sa iyo, siya ang Diyos na nagbigay sa iyo ng biyaya, pagpapala at tagumpay sa buhay. Amen. At kung paano pinasuko ni Job si Satanas, ganun ang katatagang ibibigay ng Diyos sa mga buhay ninyo. Hello? At sabi rin po dito sa unang Pedro chapter 5 verse 7, kapag dumating ang mga pagsubok, huwag kayong mag-alala, kundi magtiwala sa Diyos at manatili kayo sa Kanya. Yan, para raw. Lalong hindi kayo mapahiya. Sabi naman po dito ni Apostol Pablo sa unang Pedro chapter 5 verse 7 na kapag dumating ang mga pagsubok, huwag kayong mag-alala, kundi magtiwala sa Diyos at manatili kayo sa Kanya. Yan, hindi lamang po contentment ang kailangan meron po tayo. Kailangan manatili rin po tayo sa Diyos. Sa paanong paraan? Na kahit usigin ka na, ni kapatid. Kahit usigin ka na, ni pinsan. Kahit usigin ka na ni tatay, ni nanay. Kahit usigin ka na ni kapitbahay. O lahat ng tao na kapaligid sa iyo. Isa lamang po ang iyong gagawin. Manatili sa Kanya. Sino? Sa Diyos. At sinigurado rin po dito sa unang Corinto chapter 10 verse 13 na sinasabi po rito na ang Diyos ay tapat at hindi niya kayo pababayaan sa mga pagsubok na higit sa inyong makakaya. Hindi raw bibigay. O hindi raw kayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok sa mga buhay po ninyo nang hindi nyo kaya. Totoo po ba yun? Amen. Di ba lahat ng dumating sa buhay ninyo na mga pagsubok ay napagtagumpayan ninyo? Yes, God. Anong napagtagumpayan? Nalampasan po ninyo yung mga pagsubok kong ito na dumating sa inyong mga buhay. Kaya pinatunayan po dito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na sinabi po rito na ang Diyos ay tapat at hindi niya kayo pababayaan sa mga pagsubok na higit sa inyong makakaya. Napakabuti po ng Panginoong Diyos sa mga buhay po natin dahil pinatunayan po dito sa unang Corinto chapter 10 verse 30 na ang Diyos po ay talaga pong tapat sa mga buhay po natin. Amen! Amen. Kaya ang benepisyo po na makakamit ng isang taong merong kakontentuhan o merong commitment sa buhay ay hindi po siya pababayaan ng Panginoong Diyos kahit meron po siyang pagsubok. Tulad ngayon, meron po ba kayong pagsubok? May pagsubok kang dumating ngayon sa inyong buhay? Huwag kayong mangamba. Huwag kayong mag-alala. Dahil sinasabi po dito
Sa unang Korinto, chapter 10, verse 13, na hindi kayo pababayaan ng Diyos dahil siya po ay tapat sa kanyang pangako na nabasa nyo, sa kanyang salita. Na kahit meron mang pagsubok, ay hindi niya kayo iiwan. Siya po ang magpupuno niyan. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay manatili raw po sa Kanya. Doon naman po sa sinasabi ni Apostol Petro na para makapasa ka sa mga pagsubok na dumating sa buhay mo, ay kailangan manatili ka sa Diyos. Dahil hindi mo ma-overcome ang trial sa buhay mo kung iwalay ka sa Diyos. Pero pag naroon ka sa presensya ng Diyos at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa utos ng Diyos, hindi kanya